Anyway, before I begin, o lahat tayo, then let me ask a simple question. So, ilan sa inyo ang nag-check na ng Facebook ngayong umaga? Raise hand? May nag-raise hand. O nag-check ng kanilang TikTok? Meron na rin. Nag-YouTube? Mga Instagram? So lahat halos tayo nag-access na ng mga site na to, no? Usually, marami na sa inyo ang may access na sa mga social media sites na yan. So, think about this. Bago tayo makarating dito sa ICCT, nakapag-consume na kayo ng napakaraming information. May mga post na kayong mga nakita sa inyong mga kaklase, sa inyong mga ka-friends sa Facebook. May mga nag-reply na rin kayo. Yan. May mga nakabasa na rin ng mga balita, mga memes, nanood ng video, at hindi pa doon natapos, binasa rin yung mga comments. So, some of them are true. Yun nga lang, meron ding mga misleading. Yung iba naman is talagang completely fake. And yet, most of us believe na we can easily tell the difference. O para bang sa atin, yes, confident naman tayong familiar tayo sa mga fake news niyan o sa mga misleading article. And para sa atin, alam na natin. Prepared na tayo, kabisado na natin yan. And may mga nakikita rin tayong mga misleading and mga totally fake naman talagang mga posting. Yon, so confident naman tayo na kaya nating i-distinguish yung mga yan. Pero ngayon, gusto kong i-challenge yung belief na yan. Na confidently, kaya natin talagang ma-identify itong mga misleading information, misleading post na nakikita natin sa social media. So because we are entering a world where technology can create information na parang talagang totoo, na pakiramdam mo talagang legit, pero yun na nga, hindi naman din pala talaga. And as future IT professionals, one of the biggest questions para sa ating generation is, can we still trust what we see online? Lalo na ngayon, no? Napagkakatiwalaan ba natin ang lahat ng nakikita natin online? I want you to think about this question seriously. Not 5 years ago, not 10 years ago, ngayon gusto kong pag-isipan nyo na. Can you still trust what you see online? Kaya ba ninyong pagkatiwalaan na yung post ng inyong kaibigan, na yung post ng government, na yung post ng kahit na anong institution, kahit na yan ay Meralco pa o Pag-asa, mapagkakatiwalaan ba natin? So, raise your hand kung sakaling naka-encounter na kayo ng mga AI-generated content. Meron ba? So maraming hindi pa naka-encounter ng mga AI-generated content, pero may iba, kaya na siguro nilang i-distinguish what is AI. Nako. So medyo mas malaki palang problema, no? O tinamad lang mag-raise ng hand yung mga iba? Can I say confidently na marami sa atin dito ngayon ay kaya nang i-distinguish kung ano ang generated ng AI? Oh yes. Yan. Sige, asahan ko kayo dyan. Usually, so yun yung problema, no? A few years ago, kapag sinabi nating fake content, ang daling mapansin, ang dali nating ma-recognize.
Pero ngayon, hindi na ganun kasimple lang kasi kahit ako mismo is nabibiktima na rin na, totoo ba talaga to? So kinakailangan ko pang mag-scroll dun sa comment just to check. Or i-check ko sa ibang platform kung ito bang binabasa ko o nakita kong picture o pinapanood kong video ay tunay ba? And that's exactly what we're going to explore today. So, subukan natin ngayon yung ating mga sarili. Magpapakita ako ng 3 images. Hulaan ninyo kung ito ba ay tunay, ito ay AI-generated lang, ibig sabihin fake. Okay? So, unahin natin. Tunay, hindi. Parang iba-iba yung sagot no? Taas ang kamay ng nagsasabing ito ay tunay. Kaunti. Nagsasabing fake. Meron din. Sige. Walang pressure, hindi ko naman kayo gigradean dito. Papagalitan ko lang kayo. Pangalawa, tunay, hindi. Kapag may nagsabing hindi tunay yan, numanda kayo. Pangatlo. Peke? May nakita lang kayong maleta. Okay? So, what makes you think na ang tinitingnan ninyo ay tunay and what makes you think na ang tinitingnan ninyo ay peke? Okay? The important thing is getting the right answer. Okay, walang pressure ha, pero kapag sinabi ninyong peke yung gitna, mag-uusap talaga tayo. So the important thing is understanding how we make decision of whom we will trust. Okay? Siyempre, honestly, yung unang picture, totoo yan. During cosplay ko yan. Okay? Mahilig din ako mag-cosplay. Isa sa mga binili kong costume yan. Pinagpaguran ko yan. Hinanting ko pa yan sa Shopee, kaya hindi yan peke. Pero yung pangalawa, tunay peke. Tunay yan. Sige. Hindi, peke yan. And yung pangatlo, tunay yan. Okay? So, not necessarily mean na na-distinguish nga natin ang tama yan o hindi, ay enough na o confident na tayo na anuman ang i-present sa atin, confident na tayong ito ay kaya nating i-distinguish kung tunay o mali. Ang problema, kahit na ako inaamin ko, meron talagang mga images, meron talagang mga video, meron talagang mga audio na akala natin is tunay. Yun na nga, mali rin pala. Kahit mga journalist nabibiktima, kahit mga opisyales ng gobyerno nabibiktima rin, kahit mismong yung nagpa-fact check is nabibiktima rin ng mga ganitong klaseng mga AI-generated content. So kahit sa mga cybersecurity professional, in fact, may mga cases ng hacking na ang nabiktima ay mismong mga cybersecurity professional. So technology has reached a point where seeing something is no longer enough evidence na ito ay talagang nangyari. And at this point, we need something more than our eyes. Kinakailangan na nating mag-verify. Kinakailangan natin ng critical thinking. And syempre, kinakailangan na rin natin ng digital literacy. So, para sa mga maraming tao nitong mga nagdaang history, seeing is believing. Yung bang sinasabi before, maniniwala ako kung nakita ko. Kaya nga maraming hindi pa rin naniniwala sa mga multo, di ba? If you saw it happen, then ina-accept na natin na yun ang truth. If there was a photograph, then pagkakatiwalaan kayo, may picture eh. Okay? If there was a video,
then people will believe it. But today, we live in a different world. Tanggapin na natin na iba na ngayon ang panahon. A world where images can be generated, where voices can be cloned, where videos can be fabricated. Kaya nga maraming sumisigaw na politiko, splice yan. Splice yan. Huwag kayong maniwala. Okay? So entire stories can be manufactured. And because of that, seeing is no longer believing. Hindi na enough na nakita mo ay paniniwalaan mo na. Now which brings us to an important question. If we can no longer trust our eyes, then ano na lang ang ating pagkakatiwalaan? So when people hear the word cyber attack, what usually comes to your mind? O, kapag may cyber attack, anong unang pumapasok sa inyong mga isip? Hacker. Ano pa? May virus. Or malware. Ano yung nangyari sa PhilHealth? May ransomware. Yan. Nangyari sa Comelec, nagkaroon ng data breach. And those are all real. Mga tunay talagang nangyayari. Pero ngayon, I want to introduce to you another kind of attack. Meron pang isa. At ito yung bago. One that doesn't need to hack your laptop, doesn't need to break into your account, and doesn't need to steal your password. Instead, ang tinatarget nito ay ang iyong pag-iisip o ang paraan ng iyong pag-iisip o yung kung paano mo nararamdaman, the way you make decisions. Because sometimes the easiest system to compromise is not a computer. Madalas, ang pinakamadaling i-hack ay hindi naman talaga yung computer. Sino? Tayo mismo. O, mga IAS 2 nasa topic niyan, tayo mismong mga tao ang pinakamadaling i-hack. Now let's imagine this scenario. Someone creates a fake story. May gumawa ng fake story. Then it takes them maybe 5 minutes para lang gawin yung fake story na yon. Then one person share it. Then another. Then another. At sa loob ng isang oras, napakarami nang nag-share nung fake story na yan. And napakaraming tao na o libo-libo na ang nakakita nito. So, ilang oras pa lang yon. What if bilangin na natin yung mga araw? Probably baka milyon-milyon na ang nakakita. Diba? So, the scary part is most people don't intentionally spread misinformation. Gusto ba talaga nating mag-spread ng misinformation? Ayaw naman natin eh. Ma-cyber security, ma-cyber libel pa tayo, etc. Kung meron tayong gustong i-share, as much as possible, ayaw naman talaga nating i-share dahil mali yun o misinformation o fake news. Sinishare natin kasi gusto lang nating malaman ng iba. Okay? Hindi naman nila ito sinishare dahil mali. Sinishare nila ito kasi inaakala nilang tama. Or maybe, sinishare nila ito kasi pareho ng kanilang paniniwala. Dahil pareho ng paniniwala mo, tama yan. Kahit na may nagsasabing, fake news yan. And that exactly how misinformation spread. Hindi mo alam, gusto mo lang makatulong, o dahil pareho ng paniniwala mo, kaya sinishare mo without verifying what's behind this post. And one common misconception is this: only gullible people fall for fake information. O yung mga talagang may hina, yung mga madaling mauto,
Sila lang naman kasi karaniwan ang mga nagiging biktima ng fake information. Actually, hindi na totoo yun ngayon yan. Hindi na totoo yan. Kahit na ang mga matatalinong tao, kaya nga kahit na ako, aminado ko, minsan na manipulate din ako. Bakit? Because misinformation doesn't attack intelligence first. Kung meron akong kung may intention akong magpakalat ng fake news, hindi yung mga matatalinong tao ang una kong tatargetin. Sino? Wag naman yung... Ang una kong aatakihin ay ang mga emotion nyo. Yung takot nyo. Yung galit nyo. Galit na nga kayo sa gobyerno dahil ang taas-taas ng singil sa inyo sa kuryente. Gagatungan ko pa yon sa pamamagitan ng pag-share ng fake news. Yung excitement, even excitement. Yung curiosity dahil interested ka, ma-check nga yan. So hindi yung katalinuhan ninyo yung aking tinatarget, hindi yung skill ninyo. Ang tinatarget ko is yung emotion. At yon ang target ng mga peddler ng fake news. So think about the last time you click a headline. Maybe, nagalit ka nung nabasa mo. Sino ba naman kasi hindi magagalit na ang nabasa mong headline, si Meralco nagtaas na naman ng kuryente. Sabagay, hindi nyo gaanong ma-feel kasi hindi naman kayo yung talagang nagpapagod, nagtatrabaho, except lang dun sa mga breadwinner ngayon na nandito. Pwedeng nagulat kayo. Or maybe, hindi kasi kapanipaniwala yung headline. Pero nagkaroon pa rin kayo ng interest na basahin ito. So that is exactly kung bakit kayo nag-click. Human beings are emotional creature. Napaka-emotional natin. And social media platforms understand that very well. Let's quickly clarify three important terms. Una, misinformation. Misinformation is false information shared without the intent of deceiving. So for example, nag-share ako ng fake announcement kasi gusto ko na maging true ito. Nag-post ako, walang pasok. Hindi dahil sa gusto kong manloko, kundi gusto ko talagang walang pasok. Okay? So that's misinformation. Second is disinformation. False information deliberately created para mag-mislead. Ito talaga may intention na ako na manloko. And third is malinformation. Information that may actually be true. Yes, tunog talagang may katotohanan. Actually, talagang partially totoo. Yun nga lang, hinaluan ng malicious content. Parang half-baked. Half truth, half fake. Pero dahil may element ng true, then pumapasa tuloy sa inyo. Pumapasa sa atin. Now this distinction matters because not every false story starts with bad intention. But the impact can still be significant. Now for centuries, power was measured through physical resources. Kung meron kang weapon, kung meron kang army, kung meron kang territory, then powerful ka. Kung may position ako dito sa ICT, then powerful ako. Pero ngayon, information itself has become a source of power. Okay? Information itself. Because if you can influence what people believe, kung kaya kong impluensyahan ang inyong mga paniniwala, then you can influence what they think. Kung paano kayo boboto, i-influensyahan ko kayo. Iboto nyo to kasi ganito, ganito, ganyan. Although maingat ako since kanina pa na hindi maging bias at gawing halimbawa yung mga nakikita natin ngayon sa Facebook. As much as possible, iniiwasan ko kasi ayaw kong maging bias. Kayo ang magdi-decide niyan on your own after ng ating lecture. So kung meron kang information, kaya mong
impluwensyahan ang iyong mga kasama na kung ano ang kanilang bibilhin. Oy, mamaya doon tayo sa Lawson bumili. Okay? Ini-impluwensyahan mo kung sino ang kanilang pagkakatiwalaan at kung ano ang kanilang katatakutan. So that's why misinformation is no longer simply a social media problem. So it's an information assurance problem. It's a cybersecurity problem and it's a human problem. Problema na natin ngayon itong mga information na to. Okay? So now here's where things become even more interesting. Because what if I told you that many of the things you see online are not chosen by you? Na ang mga nakikita mo online, mga nababasa mo sa Facebook, mga pinamimili mo sa Shopee, mga pinapanood mo sa Netflix, ay hindi naman actually dahil pinili mo siya. Okay? Yan ang truth ngayon. What actually is happening is the algorithm chooses you. Okay? So ikaw ngayon ang minamanipulate. So, let me ask you another question. Imagine you and your best friend, nagbukas kayo ng TikTok. Okay, magkatabi. Siguro gamit kayo ng sarili nyong cellphone. Buksan nyo pareho ang inyong Facebook. Yan, or TikTok. Nandito kayo, same location, nandito kayo sa ICCT. Pareho naman kayo ng age, pareho kayo ng year, pareho kayo ng course, at parehong internet ang inyong kinokonekan. So, do you think you'll see exactly the same content? Aakalain nyo ba o isipin nyo na pareho lang ang content na inyong mababasa? The answer is no. Halos hindi nga magkapareho eh. Every social media feed is personalized para sa'yo. Your feed is built from what you click, from what you watch, from what you like, and what you comment on. What you stay looking at sa madaling salita, your social media feed is your own reality. It's your version of reality. It's actually not the reality per se in general, pero that's the reality as you personal. Okay? And that's a very important distinction. Hindi porket ito ang mga nakikita mo ngayon, sasabihin mo sa katabi mo, ito na ang uso kasi ito yung lagi ko nakikita sa Facebook ko. Eh biglang sasabihin din niya, hindi ito yung uso ngayon kasi ito yung nakikita ko. Okay? Nagtalo pa kayo kung ano ang uso. Pero yung mga nababasa nyo, nakikita nyo, napapanood nyo is actually personal reality ninyo. Now here's something many people don't realize. Algorithm don't just pay attention to what you click. They also pay attention kung saan ka tumigil, kung saan ka nag-pause. Kung sakaling nag-stop ka na ng pag-scroll, then iisipin ngayon o isasama yan ng algorithm sa kanyang decision making. Okay? Kaya nga hindi porket dinaanan mo lang at hindi ka, nakita mo, hindi ka naman nag-click pero nag-stay lang yung screen mo doon. Asahan mo yung mga susunod na feed is related na dyan. Okay? If you watch a video until the end, then mapapansin yan ng platform. If you keep returning to a similar content, then mapapansin din yan ng platform na gamit ninyo. So parang meron kayong mga digital observer na constantly learning from you. Not because someone is personally spying on you, but because the system is designed to maximize engagement. Hindi naman yan para bigyan ka lang ng kung ano-anong content. Ang goal nila is makapag-provide sa iyo ng content na masisiguro ng system na makikipag-engage ka rin. Yan man ay fake, yan man ay tunay. Now, the more accurately it predicts
what will happen or what will keep your attention. Now here's the critical part. Algorithms are not designed to determine what's true. Itong mga algorithm na to, ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok, ni YouTube, hindi naman sila talaga dinesign para i-classify kung ano ang tunay, basta dahil napansin niya na ito ang interest mo, yan ang ibibigay sa'yo. So, the primary goal of an algorithm is something much simpler. Kuhain lang yung iyong attention. Kasi kung sakaling nakuha niya ang iyong attention, then mag-lead ngayon yun to engagement. And kapag na-engage ka, then magkakaroon na ngayon ng activity. Aba, mapapa-comment ka na rin, mapapa-like ka na rin, mapapa-follow ka na rin. And platform activity drives business. So the system naturally promotes content that gets reaction. Sometimes, yung mga content na is actually useful. Sometimes, educational naman yung content, kaya maraming reaction. Pero sometimes, it's outrage. Yung galit ng kapitbahay mo, yun ang nakikita mo. Yung fear, nakikita mo puro yung mga takot, mga pangamba about sa lindol na nangyari sa Mindanao. Or ito ay conflict, yung mga gerang nangyayari o conflict sa ating gobyerno. O yung something na makakagulat sa atin. Okay? So because emotionally charged content spreads faster, then the algorithm is actually not evil. Hindi rin naman kasi mabait din ang algorithm. Neutral lang siya as long as yung engagement mo makukuha niya dahil yun ang kinakailangan niya para sa kanyang business. It's simply optimized for engagement, and that's a huge difference. Over time, something interesting happens. The algorithm keeps showing the content that aligns with your interest. Okay? At first, convenient lang naman kasi yan. But eventually, you may begin seeing only one side of an issue. Kaya nga kahit na magkatabi kayo, magkasama kayo, pero dahil magkaibang content ang pinifeed sa inyo, nagkakaroon kayo ng conflict. Sinasabi, dito tayo sa set A kasi mas maganda dito. Hindi. Dito sa nakikita ko, puro set B ang maganda. Ganun. So, ang tawag natin dyan ay echo chamber. Para sa mga first year, so na-introduce na sa inyo sa IT01 ang echo chamber. So nakakarinig kayo ng mga opinion na similar lang sa opinion mo. Madalas yan. Kung ano ang opinion mo, yun lang din ang madalas na nababasa mo. You see people who agree with you pero hindi ka makakakita o bihira kang makakakita ng mga tao na mag-a-agree o magdi-disagree sa'yo. Kasi kung laging disagree sa'yo, hindi ka na mag-engage, tatama rin ka lang gamitin. Kaya, algorithm only show sa'yo kung ano ang convenient para sa'yo. You encounter information that reinforce existing belief. And gradually, different viewpoints become less visible. Yung mga taliwas ang paniniwala, bihira mo nang mababasa yan. Bihira na kayong makaka-encounter niyan. Hindi dahil sa binura nila yung kanilang mga post, kaya puro mga natira nilang inaakala mong tama, but because the algorithm learned what keeps you engaged. Nalalaman ng algorithm kung ano talaga yung kiliti mo. So, have you ever unfollowed, muted, or blocked someone because disagree sila sa paniniwala mo? Meron na ba kayong ganong experience? Na dahil iba ang kanyang paniniwala, sa lungat sa pinaniniwalaan mo, binlock mo na lang siya. Meron ba? Ako, ang dami. Lalo na kapag papalapit ang eleksyon, ang dami-dami kong binablock.
Sinasabi nga natin, ako, napaka-toxic naman ng mga taong to. Block, 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 unfriend, unfriend, unfollow. Kasi ayaw nating mabasa, makita yung mga different opinion nila, different views nila to the point na ang nakikita na lang natin is yung kung ano ang gusto nating paniwalaan. At dahil doon, inaakala natin na ito na ang tama kasi lahat ng taong nakikita ko, lahat ng post na nakikita ko, ito lang ang sinasabi. Binlock mo ba naman yung mga opposition eh? Now let's ask a difficult question. What if manipulation doesn't look like manipulation? What if yung manipulation is hindi pala halatang manipulation? What if nobody hacks your account? What if wala nang nagpapadala ng mga virus? What if wala nang kumukuha ng iyong password? Pero over time, the information you consume slowly shapes how you think. O paano ka makaramdam, o paano ka matakot, o paano ka maniniwala. That's much harder to detect. Because unlike ng mga virus, you don't get a warning message. Na yung binabasa mo pala is something malicious na. Wala nang warning. Buti pa kapag yung computer mo o yung cellphone mo nakadetect ng virus, nagwa-warn. Pero ang misinformation, hindi. You simply think you're making independent decision. And sometimes, yes, talagang nga namang nagde-decide ka independently, talagang pangangatawanan mo, walang nang impluwensya sa akin. Talagang ito ang paniniwala ko. Pala, those decisions are being influenced by systems nang hindi mo lang talaga napapansin. And if this was already challenging before, paano pa ngayon na may artificial intelligence na? Balik na naman tayo sa artificial intelligence. Dahil mayroon ng AI, itong mga misinformation, malinformation, mga fake news, mga propaganda, is mas nagiging complex na, mas nagiging sophisticated pa. Now, for years, the internet was mostly filled with content by human. Na kapag may nakita kang content, sigurado ka tao talaga gumawa niyan. Kailan yon? 5 years ago? 4 years ago? Na kung sakaling mayroong article, mayroong essay, alam mo, tao talaga ang gumawa niyan. Na kapag may nakita kang picture, alam mo na talagang hindi yan edited. Galing talaga yan sa camera ng phone nila. Na yung video talagang, hindi naman talaga stage, kundi talagang may nag-away, may nakita mo, talagang totoo. Pero ngayon, iba na eh. Artificial intelligence can now create content at a scale that was previously impossible. Mga image, mga video, mga sound, mga voices, mga article. Kahit na yung mga account is fake na rin, di ba? Sinasabi natin, mga bot yan. And every year, the technology becomes more powerful. Now, the question is no longer, can AI create content? Hindi na yan ngayon ang tanong. Ang tanong ngayon, kaya na ba nating malaman ang pagkakaiba? Kaya pa ba nating malaman na ito ay tunay na gawa ng tao o gawa lang ng isang AI? Na itong kinakausap ba natin ay talagang tao o isang bot na lang? Now, this is one of the most important ideas in today's presentation. Artificial intelligence does not understand truth the way humans do. Okay? Iba ang truth ng AI, iba rin ang truth ng tao. Kung paano natin ito pinaperceive, magkaiba. AI doesn't wake up and ask, is this information accurate? Minsan, madalas,
kausap ko si Copilot, meron akong itinatanong, lalo na dun sa aking electric scooter, mapapansin ko, ang dami niya nang sinabi, pero yung palang mga sinasabi niya, yung specs, is iba. Paniwalang-paniwala siya sa mga pinagsasabi niya, pero habang tinitingnan ko, ina-analyze ko yung kanyang mga sinasabi, parang mali. Paano kung hindi ko talaga kabisado yung aking scooter? Ay di naniwala ako sa kanyang mga advice. Pero dahil kabisado ko ang aking scooter, alam ko ang totoo. At para dun kay AI, para sa kanya, totoo rin ang kanyang sinasabi. So, ano ang accurate information? So instead, AI is trained to generate outputs that that appears convincing. Yun naman talaga ang design ng AI na lahat ng sinasabi niya is dapat convincing para sa atin. So, with AI, because something can look convincing, sound convincing, and feel convincing, pero yun ay completely false pa rin. Kaya nga bigla akong sasabihin kay AI, actually AI, this is the truth. Then saka pa lang siya magbabago ng kanyang sasabihin. So, mukhang totoo does not automatically totoo. So, as future IT professionals, understanding that distinction is critical. What is actually true? Let's talk about one of the most discussed AI technologies today, deepfakes. Hopefully, wala pang nabiktima sa inyo ng deepfake, no? Na bigla na lang makikita nyo yung picture nyo sa Senate Blue Ribbon Committee, may dalang maleta. Although sana, totoo talaga, no? Sana makatanggap ako ng maleta mamaya na may nakalagay na maraming pera. Diba? Yun yung isang fake na gusto ko sana totoo eh. Anyway, a deepfake uses artificial intelligence to create realistic but fabricated media. Yung fabricated media na yan can be a fake photograph, a fake voice recording, a fake video, or a combination of all these three. And ngayon, AI can reproduce a person's face and voice with remarkable accuracy. And that technology keeps improving. Kaya nga, madalas ako manood talaga ng mga videos sa X platform and masasabi ko na marami na akong video na na-encounter na una, inakala kong talagang totoo. Kung hindi ko pa babasahin yung comment, kung hindi ko pa makikita yung community comment, then mapapaniwala sana ako. A few years ago, deepfakes looks obvious. Kapag nagpagawa ka ng photorealistic human, mapapansin mo 6 yung daliri. Mapapansin mo nagiging 4 yung kamay. Madaling mapansin, pero ngayon napaka-sophisticated na, halos accurate na ang rendering. Mapapansin mo kung fake ang poster kasi mali-mali spelling. Pero ngayon, nakakagawa na ng infographics na lahat ng text is tama na. So that's how quickly the technology is evolving. So let's do a thought experiment. Imagine, tomorrow morning, nagising kayo, nagbukas kayo ng Facebook, and you see a video of a well-known public figure, hindi ako yan, saying something shocking. Pero sana, totoo talaga, no? So, yung video, talagang tunay. O, talagang masasabi mong tunay. Yung voice is talagang boses ko. Yung facial expression, yung mannerism is natural. And maraming comment ngayon doon sa video na yun ang nagsasabi, totoo yan. May magsasabi pang, oo, kilala ko yan, talagang ganyan yan. Now, the question is, pagkakatiwalaan nyo rin ba? Dahil marami nang naniwala, sasabay na rin kayong maniwala. And that's why digital literacy is becoming one of the most important skill in the AI era.
Sometimes people think that these are future problems. Hindi pa natin mararanasan yan. Na hindi pa ganun ka-sophisticated ang technology, ang AI. Kaya wag po na nating problemahin yan. Actually, hindi. So, this technology are already existing. Kaya nga kung pina-follow ninyo ang AI technology, ang mga bagong mga devices na nire-release ni AMD at ni NVIDIA, then marirealize ninyo na talagang napakabilis ng progress ng technology. AI-generated influencers already have followers. AI-generated articles are already being published. AI-generated voices are already being used. The future isn't coming. Actually, yung future is nandito na. And every year, the technology becomes more accessible. Mas maraming pang tao ang nakaka-access ng technology. That means mas maraming opportunity para sa mga AI-generated content na to. Pero yun na nga, yung responsibility ba ay nadadagdagan? So when we combine everything with that we've discussed so far, we begin to see the bigger picture. AI generates content. Social media distributes this AI-generated content. Yung algorithm naman, kinokonsinti itong mga AI-generated content na to, ina-amplify pa. And human psychology reacts to this content, yung kanilang emotion. And together, they create an environment where information can spread faster than ever before. This is why digital trust has become one of the most defining challenge of our generation. And because technology is no longer just about the system, it's about people na rin. It's about your every decision. It's about your trust. And this brings us to an important question. So, bakit ba makikialam pa kayong mga BSIT, kayong mga BSIS, kayong mga BSCS, bakit kinakailangang pakialaman nyo pa ito ngayon? Estudyante pa lang naman kayo eh. So, ano ba ang magiging role ninyo in the future pagkatapos dito sa ICCT? Now at this point, some of you might be thinking, sir, napaka-interesting naman ang topic mo, pero wala naman akong pakialam dyan sa ngayon. Actually, lahat yan ay damay ka. Because all of you are preparing to become a technology professional. Lahat kayo. Sino ba naman dito ang mag-aaral, magbabayad ng tuition, magpapagot sa biyahe, pero walang pangarap after ni ICCT? Okay? Some of you will build your own system o system para sa organization na inyong mapapasukan. Some of you will manage information. Some will develop software. And some may work in cybersecurity. And whether you realize it or not, the technologies you create will influence the people around you. Hindi lang mga computer, pati yung mga user ng mga ito. And that comes with responsibility. SP1. Now let's look at this from your perspective. Para sa mga BSIT students, you may be managing your networks, infrastructure, and technology services. Para naman sa mga BSIS students, you'll help organizations make decisions based on information. And para sa mga BSCS students, you'll build applications, algorithm, and intelligent systems. Different roles, different responsibilities, pero may iisang common challenge. Ano yon? Trust. Because technology only works
kapag ito ay pinagkakatiwalaan ng mga tao. Siyempre, kung walang magtitiwala sa product mo, then walang bibili, walang magpapatronize. Pero kung maraming tao ang gusto ng iyong product, pinagkakatiwalaan nila ito, then gagamitin nila ito. Kaya ang target natin is yung trust ng ating mga customer. And one of the biggest misconception in technology is that technical skill alone is not enough. Okay? Actually, it's not. Kaya ninyong makagawa ng napakagagandang mga application, pero may abuse bang nangyayari? O paano kung na-abuse yung napakaganda ninyong application? So, mag-i-spread ka agad, or sabihin natin, yes, paano kung ito ay ma-abuse? Paano kung yung system na ginawa ninyo ay mag-spread ng information? Siguro naman nung ginawa ni Mark Zuckerberg ang Facebook, hindi niya naman siguro inisip na magagamit ang Facebook para sa pag-spread ng fake news. Paano kung na-compromise ang privacy? Paano kung may kakayanan ng i-manipulate ng system ang mga user nito? So kapag gumagawa tayo ng kahit na anong technology, hindi lang basta code ang naapektuhan, pati yung mga gumagamit nito. And that's something every future IT professional should remember. Now let's connect everything back to information assurance. Many people think information assurance is only about protecting system. Lalo na yan yung mga pinag-uusapan sa subject na IAS 1 and IAS 2. So karaniwan, ang mga pinoprotect lang pagdating sa information assurance o ang mga pinag-uusapan lang ay ang mga server, ang network, ang mga databases. Pero yes, napaka-importante ng mga yon. Pero information assurance is also about ensuring that information remains accurate, that this information remains reliable, trustworthy, and available, and protected from manipulation. Hindi dapat nababago yung information na yan. Because if information loses its integrity, then even secure system can produce bad outcomes. So in other words, information assurance is not just about protecting the technology, it's about protecting the trust. Trust na ang system is magiging available. Trust na ito ay trustworthy, na ito ay reliable. Trust na ito ay accurate. Now let's do one final thought experiment. Imagine nyo yung pinakamagandang klase ng firewall. O yung pinakamagandang antivirus. O ang pinaka-best na encryption. Now, imagine the user believes a fake message and willingly gives away sensitive information. Napakaganda ng firewall, napakaganda ng antivirus, napakaganda ng encryption, pero may isang user na naniwala sa isang fake news at ibinigay niya yung kanyang account credentials. So ano nangyari? Nag-succeed tuloy yung attack despite na napakaganda ng technology. So that's why cybersecurity experts often say the human is both the strongest and as well the weakest part of security. And that's why awareness matters. Critical thinking matters. Verification matters. Pare-parehong malagayan because sometimes the best technology control isn't technology. It's actually yung informed human. Hindi yung napakagandang technology lang ang ating aasahan, pinakamagagandang tools, madalas si human talaga ang problema. Kaya dapat i-inform si user. And that brings us to our final section. Because if protecting truth matters, then what should we do about it? When people hear the word patriotism, they often think about flags.
Kanina, naglupang hinirang tayo, nakatingin tayo sa ating flag, and kung sino ang may magandang tayo, sino ang may magandang boses sa pagkanta, karaniwan iniisip natin, aba, patriot ito. Nakatingin tayo sa mga national symbol, historical heroes, and yun ang mga karaniwang nagmamatter pagdating sa patriotism. Pero ngayon, patriotism can also take a digital form. Kahit sa digitalization, meron ding patriotism. Because every day, maraming mga Pilipino ang nagre-rely sa information para gumawa ng decision. Decision about their education, decision about their health, their finances, and their families. Sa information tayo nagre-rely. And when false information spreads, then real people can be harmed. Dahil nagre-rely ka sa information, may napadaan sa iyong fake information, pinaniwalaan mo, sinunod mo, at yon ang ginamit mo, then for sure, may maapektuhan. So, one way we serve our country today, isang paraan para maproteksyonan natin ang ating bansa, ang ating kasarinlan, ang ating pagka-Pilipino, ay pagtulong-tulungang maprotektahan itong katotohanan. Hindi lamang dahil sa argument, hindi lamang dahil sa pagtatalo-talo online, but through responsible behavior. So I want you to live with a simple framework. Bago kayo mag-share ng mga post, ng information online, stop. Huwag kayong basta-basta magre-react. Huwag kayong compulsive. Verify. Check nyo muna kung sino yung source ng information na yan. At humanap kayo ng mga reliable evidence. Ng mga supporting evidence. Think about yourself. Does this make sense? Ako ba ay minamanipulate lang nito? Meron bang missing context? Then, and only then, kapag okay lahat, then sa kanyo i-share. Ganun lang kasimple. Simple, pero napakahalaga, napakalaki ng impact. Because one responsible decision can stop misinformation from spreading further. So one of the best defenses against manipulation is curiosity. Kanina, yung curiosity, isa sa mga tinatarget ng misinformation. Pero ngayon, gamitin din natin ang ating curiosity. Na sa tuwing kayo ay may na-encounter na information, then alamin ninyo sino ang gumawa nito. Bakit ba ito ginawa? Kaya ko ba itong i-verify? Sino ang magbe-benefit dito kung sakaling paniwalaan ko? These questions don't require advanced technology. Hindi naman nito kinakailangan na mayroon kayong napakagaling na skill sa programming. Hindi rin naman nito kinakailangan na may mga certification kayo sa cybersecurity. Ang kinakailangan lang is meron kayong critical thinking. And ngayon, critical thinking is becoming one of the best skill sa cybersecurity. So many people think digital trust is the responsibility of government or technology companies o ng mga cybersecurity professional. Sila lang ba ang responsable sa tinatawag nating digital trust? Yes. Role naman talaga, parte ng role nila yan. Pero digital trust is start with individual. Nagsisimula yan sa atin. Sa community. Sa mga tao na tulad natin. So, bawat post na ating ginagawa, sa bawat comment na ating pinopost, sa bawat article na ating sinishare,
every claim na ating inuulit-ulit, so lahat yan ay nagko-contributes either to an informed society or a misinformed one. And that's a responsibility we all share. Hindi lang ng gobyerno, hindi lang ng mga cybersecurity expert, hindi lang ng mga politiko. Tayo mismo ay kasama sa responsibilidad na yan. So at the end of this day, technology itself is neutral. Huwag natin sisihin yung technology na yan. Neutral yan. Tayo lang talaga ang humahanap ng gusto nating paniwalaan. AI can educate or deceive. Kaya tayong turuan ng AI o kaya tayong lituhin ng AI. Kung sakaling pinaniwalaan ko talaga 100% yung payo ng AI, then sana sunog na yung bahay ko. Kasi sa AI ako mostly nag-rely nung sineset up ko yung solar power system ng aking bahay. Pero napansin ko, meron siyang mga sinasabi na parang hindi tama. Social media can connect or kaya ring hati-hatiin, paghiwa-hiwalayin tayo ng social media. Information can empower or manipulate. That technology doesn't make the final decision. Tayo ang gumagawa ng final decision. And every day, whether we realize it or not, we make choices about what we believe. Tayo ang pumipili ng gusto nating paniwalaan, mga gusto nating i-verify, at kung ano ang gusto nating i-share. And these choices matter, especially sa digital age. So let's think about something we do every day. A click, yan man ay like, comment, i-share. Maliliit na bagay lang, pero napaka-significant. In today's connected world, those actions can travel far beyond than what we can imagine. So every time na tayo ay nag-share ng information, gumagawa tayo actually ng decision. Hindi yung sinasabing wala akong magawa eh. Basta nakita ko lang, wala na akong magawa, kundi kinlik ko na lang. Hindi. We help information move. We help ideas spread. We influence other people. And whether we intended it or not, we become part of the information ecosystem. That's why digital responsibility matters. Not because someone told us to be responsible, but because our actions have consequences. So huwag mong sasagot sa akin o sa katabi mo na wala kang magawa, na wala kang ibang choice. At bawat choice na ginawa mo, bawat action na yan, may consequences. So for most of human history, seeing was enough. Kung sakaling may nakita kang photo, then pinagkakatiwalaan mo na. If you saw a video, pinaniniwalaan mo na. And if you heard someone's voice, you assumed na ito ay tunay. Pero yung generation natin kasi ngayon is iba na. You are the first generation in human history that must constantly ask, tunay ba talaga ito? Think about that for a moment. No previous generation had to deal with AI-generated faces. Walang mga generated voices, walang generated videos during our time. Pero ngayon, iyan ang nakikita ninyo. You are entering a world that no generation has experienced before. And because of that, the skills you need are also changing. So artificial intelligence will continue to improve, algorithm will become smarter, content generation will become easier, and information will spread faster. Now, the challenge will be not finding this information. The challenge will be finding trustworthy information. Yan yung hamon. And in that environment, integrity becomes superpower.
the ability to verify, the ability to think critically, yung ability ninyo na mag-seek ng evidence, and your ability to remain honest, those qualities will become increasingly valuable. So hindi lamang para sa inyong mga IT, pero para sa ating lahat. So let me leave you with this final thought. Information assurance teaches us to protect system. Cybersecurity teaches us to protect network. Technology teaches us to solve problem. But the digital age demands something more. It demands that we protect truth. And because without trust, information loses value. Kung walang magtitiwala sa inyong mga project, then walang kahantungan yan. Technology loses purpose and society becomes vulnerable. So as future BSIS, BSIT, and BSCS professional, you will help shape the digital future. So my hope is na hindi lang kayo basta gagawa ng mga simpleng technology. What I hope is that people will trust you. So thank you very much. Good morning, everyone. So have a great day for this day. Any question? For more ICCT College's video updates, please subscribe and click the notification button.